Una po sa ating mga balita, unahin ang bayan at hindi ang pansariling interes. Ito ang isa sa mga iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Dagdag pa ng Pangulo naway maging mapanuri rin ang bawat isa sa katotohanan. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Patuloy na mahalin, piliin at ipaglaban ng bansa sa gitna ng mga hamon sa kasalukuyan. Iyan ang naging paghimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sambayanang Pilipino sa paggunita ng ika-128 taong anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati, binigyang diin niya na ang kalayaan ng bansa ay bunga ng sakripisyo at pakikibaka ng mga bayani laban sa mahigit 3 siglong pananakop ng mga dayuhan. Kaya hindi anya sapat na alalahanin lamang ang kasaysayan. Ano na ang nagawa natin sa kalayaang kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan. Kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinilan. Na ang tunay na mga pinuno ay yaong nagsasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Hinimok din niya ang mga Pilipino na maging mapanuri sa katotohanan, gamitin sa tama ang kanilang kakayahan, lumaban ng patas sa araw-araw at unahin ang kapakanan ng bayan. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Kinilala naman niya ang mga hamon sa kalayaan at kaunlaran ng bansa, pero nagpahayag ng tiwala sa kakayahan, sipag at pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagharap sa anumang pagsubok. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Kinilala rin ng punong ehekutibo ang tapang ng mga bayaning Pilipino na siya anyang dahilan ng tinatamasang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan ng mga Pilipino. Pasado alas 7 ng umaga nang dumating ang Pangulo sa Rizal Park kasama si First Lady Liza Araneta Marcos, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, Simon at Vinnie Marcos. Ang First Family ang nanguna sa pagtataas ng watawat ng Pilipinas kasabay ang pag-awit ng lupang hinirang. Nag-alay din ng bulaklak ang presidente sa bantayog ni Gat Jose Rizal. Inalala naman ang mga revolusyonaryong Pilipino na nakahimlay sa Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion sa loob ng Manila North Cemetery. Pinangunahan ni Defense Undersecretary Ireneo Espino at Manila Vice Mayor Chi Atienza ang pag-aalay ng bulaklak. Nagkaroon ng 21-gun salute at ilang minutong katahimikan bilang pagbibigay pugay sa mga revolusyonaryo. Sina DSWD Secretary Rex Gatchalian at Caloocan City Mayor Along Malapitan naman ang nanguna sa Araw ng Kalayaan sa Monumento Circle. Sabi ni Gatchalian, ang kasaysayan ay buhay na kwento ng sambayanang Pilipino kabilang ang bawat sakripisyo, pagtutulungan at tagumpay sa pagtungo sa isang mas maunlad na kinabukasan. Ang kalayaan anya ay hindi natatapos sa pagwawakas ng kolonyalismo, kundi patuloy na pakikibaka laban sa kahirapan, kawalan ng oportunidad at hindi pagkakapantay-pantay. Sa pinaglabanan shrine naman sa San Juan City, binigyang diin ni Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro ang koneksyon ng makabagong diplomasya sa ipinaglaban ng mga bayani, partikular na sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay Lazaro, hindi naging madali ang pinagdaanan ng mga katipunero kung saan napatunayan na hindi sila nag-alinlangan manindigan kapag nakataya ang dignidad at kalayaan ng bawat Pilipino. Kenneth Pasyente
para sa bayan.